Ayon sa SSS, plano nilang ayusin ngayong taon ang kanilang mga proseso. Kasama sa kanilang rerepasuhin ang pagpapasimple ng requirements at verification process para sa mga nag-a-apply ng pensyon. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng mga nanonood. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Ang channel na maghahatid sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa government services, bagong mga balita at informative videos na galing sa legit na resources. Mag-subscribe na para updated ka. Yung mas maganda kasi mahirap din sa mga katulad namin senior na magpabalik-balik pagkuha ng requirements, gastos, pamasahe, tapos pagod. Isa si Nanay Mirasol sa higit 157,000 na pensioner ng Social Security System. Aniya, 4 na taon na siyang pensioner ng ahensya. Ngunit naalala niya ang hirap na mag-asikaso ng papeles, kaya inabot siya ng mahigit 1 araw para matapos ito. Pagdating ko sa SS, sinanap na sa akin mga requirements. Tapos, kinabukasan, bumalik pa ako. Pagbalik ko naman, okay na naman agad. Maano lang ang pila kasi maraming tao. Mga 2 days, ganun. Depende sa requirements mo kasi pagkakulang pa, maabot ng 3 days. Ayon sa SSS, plano nilang ayusin ngayong taon ang kanilang mga proseso. Kasama sa kanilang rerepasuhin ang pagpapasimple ng requirements at verification process para sa mga nag-a-apply ng pensyon. Plano ng SSS na reviewin ang edad at lokasyon ng mga pensioner at magsagawa ng home visits ayon na rin sa patakaran ng Annual Confirmation of Pensioners o ACOP program. Samantala, si Benji na isang empleyado ng isang kumpanya, kumuhaan niya siya ng loan sa SSS para sa gastusin ng kanyang anak. Ngunit hindi niya natapos ang pagbabayad sa kanyang utang dahil inabutan siya ng COVID-19 pandemic. Kaya umabot na sa halos 2,000 ang interes at patuloy na nadaragdagan dahil hindi niya masikaso ang pagbabayad. Yung time na di ako nakapaghulog sa mismong buwan na yun. Tapos after 2 years, naghulog ako. Parang nag-down payment ako mga 2K plus. Then nagkaroon ng pandemic. Yun. Naudlot. Ngayon, yung nag-follow up ako, pumalo ng ilang taon, nagkaroon ng ng interest. Ngayon nga, masama, di ko pa nga rin nahulugan kasi gawa ng hindi ako nakakapunta ng SS, laging busy. Nanganganak pa rin po siya. Ayon naman sa ahensya, pinag-aaralan na rin nila na pababain ang interest rate para sa mga calamity at salary loan na kasalukuyang nasa 10% kada taon. Sinabi ni SSS President and Chief Executive Officer Robert Joseph M. Declaro, kakayaning mapababa ang interest rate ngayong 2025 dahil sa magandang pinapakitang performance ng investment portfolio ng ahensya. Bukod sa mga ito, layon din ng SSS na mas mapalawak pa ang coverage para sa mga self-employed professionals at masiguro na patuloy na makakapaghulog ang mga ito ng kontribusyon. Sa kasalukuyan, wala pang inilalabas na iba pang detalya ang SSS tungkol sa mga ito. Tiniyak naman ng SSS na ang mga pagbabagong ito na gaganapin ngayong 2025 ay para sa mahusay na serbisyo para sa mga miyembro habang sinisigurado rin na may sapat na pondo para sa mga ito. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yun lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking shinare today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, i-like mo na ito at subscribe ka na din.
As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe.